Gaspers. It's 9:14 of July 7 and sobrang I just recently posted the quarter dump kanina umaga. Or hapon. Umaga yun. Nag-post ako kanina umaga. And ngayon, naghahanap na naman ako ng mga ideas na pwedeng i-post kasi hindi na lang pwedeng quarter dump na lang palagi. Gusto ko na rin ng mga talking vlogs. And naghahanap ako ng content na pwedeng pakita sa inyo. Sorry kung medyo pa-ASMR yung boses ko ngayon kasi gabi na and baka marinig ako ng kabila. So ngayon, mag-share ako ng mga ginawa ko ngayong summer. Very konti lang naman. I've been writing books recently. And luckily, registered author na ako sa NBTV. Nagpe-prepare na lang ako ng mga manuscript ko na ipapasa ko kasi, you know, I need money. So far, nagawa ko sa summer ko is nagpasa ako ng libro para makahanap ako ng mga ideas ko. So, here are the books I've read so far. You know, I'm really in love with this series. I don't know why. Hindi talaga ako sanay magbasa ng English. Lalo kung halimbawa, Filipino yung author. Kasi, you know, ano mo naman yung style ng mga Western authors, English authors na ganito yung writing style nila. Usually, third person pa. Pero itong kay Ken Daniel. Nakabasa na ako once ng isang libro ni Ken Daniel. This book. Regalo to sa akin nung isang classmate ko back in 2018 nung nag-summer camp sila. And na-enjoy ko siya actually. Kahit English siya, na-enjoy ko siya. So ngayon, parang medyo nag-look forward ako sa mga books ni Ken Daniel. And I found these two books. Book 1, book 2. Binili ko siya ng 2025 ata, early 2025. Kasama ko yung kapatid ko. Kahanap kami nito sa Pandayan, sa National Bookstore. Mga nakailang National Bookstore kami sa Legazpi. Para lang mahanap yung dalawang to. Una ko itong nakita. Pangalawa to. This year ko lang actually siya natapos. Binasa ko ulit to kasi nakalimutan ko na yung plot niya and masasabi kong nawindang ako. Charet, over. Ito, matagal na siyang naka-unwrap. Pero ngayon ko pa lang din siya nabasa. So, nahawa ako sa kanya. Kasama ko pa siya sa dorm actually. Dinala ko pa to sa dorm. And ngayon, gusto ko ulit magbukas ng bagong libro na pinili ko rin back in 2025. Pero naka-unwrap pa siya. Doll House by Sheena. Sa mga nakakalam nito, huwag nyo naman ako i-spoil, okay? Gusto ko lang munang buksan ito. I'm really a fan of pop fic book. Kaya minsan masa ko na sana mapadpad ako dito sa publishing house na to kasi it's a dream. Wow, ang ganda niya. Ay, ang perfect. Ang illustration. Pakiramdam ko siya yung nag-manipulate sa kanila. Para sa yung background ng story nito ay may nag-manipulate sa kanila. Yung tinatawag na owner. So, looking forward na matapos ko tong libro na ito bago mag-end ng week na to. Ang mahal niya pala. Anyway, suot ko na naman tong blue na damit na to na ginamit ko na pala to before. Kakainis. So ngayon, pinagkakabisnahin ko naman ngayon is about sa Wattpad. So lately, may sinusulat ako sa manuscript ko na nilalagay ko sa Wattpad. So probably kapag nagkabot na ng 10 chapters, saka ko na siya ipapublish. Like maybe weekly, once a week, ganyan. So far, ang kwento sa akin, yung libro kong Giselle. If you remember the novel I mentioned sa quarter dump ko, may painting ng babae. Yung story na hinawa nun is na-accept na siya sa isang publishing house. Medyo underrated publishing house. Starting. Magbibigay na daw sa akin yung kopya sa August. Which is, I am looking forward to. Sana talaga magbigay sa akin. Anyway, since registered na ako sa NBDB, I'm also looking forward na maka-attend ng kahit isang book festival. Like, please lang. Kanina nabasa ko na yung schedule para sa book festival sa September. Oh my God, sana makarating din ako kahit papano. Pero feeling ko imposible kasi wala akong pera. So far, sobrang simple lang ng July ko. Ilang araw na lang birthday ko na.
Dali! Hindi ko alam kung anong mangyayari sa birthday ko sa totoo lang. By the way, update para dun sa tin can ko. Very functional na siya ngayon. Ay! Earphones. Nilagyan ko na rin pati ng barya para naman magkaswerte kahit pa. Nalitan ko yung light bulb ko kasi dito na siya. And yung light bulb na ginamit ko dyan is yung gamit-gamit ko dito sa lampshade ko. Like, look at this. Lampshade. Walang daman. Grabe yun. Pero ngayon so far, ang liwanag ng kwarto ko. Like, pakiramdam ko isa na akong sisiw. Also pala, hindi na pala ako part ng org na kumaga org na ako. Pero parang namin sa resting era ko na to. Kumaga, I'm going to focus on ACADS, siguro vlogging, or doing other things na pagkakakitaan ko. Kasi sa August, babalik ulit ako sa part-time job ko. Ewan ko, siguro bagong opisina na. Pero at least may trabaho ko. I have this little vending machine na ito na yung recently kong pinagkakakitaan. I mean like, hindi naman ganun kalaki yung kita, pero I'm still earning. Pwede na rin. Ngayon, pinag-iisipan ko na magbukas ng isang TikTok account dedicated sa vertical vlogs. People are so invested in doing that. Why can't I? Oh, there. Ano ba yung content ko? Alam mo, sinadjust ng kapatid ko sa akin na what if mag-content ako about sa program na tinitake ko, which is internal auditing. Sabi ko, it's a wise thing to do kasi, you know, konti na naman yung mga creators na nagtatakal about auditing. Puro sila accounting, puro sila accountancy. Bira lang yung sa auditing. Or kung if may auditing man, branch lang siya ng accounting, which is yung ginagawa din ng mga accountancy din. Hindi siya centered sa amin. So, ang ganda na gawing content if it's about encouraging naman. Diba? So, for everyone's information, incoming 4th year na ako this school year. So, like, gusto ko rin gumawa ng mga resolutions ko para sa akin. Kasi parating na rin yung research and kailangan ko na mag-prepare and then mga stuff na gagawin. After that sem, OJT na namin. So, magiging busy na ako. Sana magkaroon pa rin ako ng time na gumawa ng videos, na gumawa ng contents. Alright. So, baka mag-focus na ako sa mga bagay pa konti-konti lang. Which is, currently, I'm writing. You can follow me on my Wattpad account at Lucid. You can support my story. Currently, ang nakapublish lang doon ay yung Giselle, which is a completed book. So, ayun lang naman for tonight. Bye!